Nakakalungkot, no, pag nakakakita tayo ng mga tao na ang bata pa ng edad nila, ang bait pa nila, tapos maaga silang nawawala sa mundo. Pero pag pumunta ka sa opisina mo, pag nakita mo yung boss mo, matanda na siya, pero nakakapagtrabaho pa siya at ang lakas-lakas pa niya. And ang sama-sama naman ng ugali niya. Kaya dapat, maging masama ka din. Kasi yun ang secret to a long life. Sabi nila, happy wife, happy life. Totoo naman yun. Pag masaya yung asawa mo, masaya yung buhay nyo together. Pero kung single ka, malas mo. Magtiis ka na lang, wala kang asawa eh. Unless ang gusto mong paligayahin is yung asawa ng kaopisina mo. Ang tunay na manager, pag may palpak dun sa team niya, aakuin niya yung kapalpakan. Hindi niya sasabihin kung sino yung pumalpak talaga sa team niya. Pero kapag may achievement yung team, i-mention niya specifically kung sino yung member ng team niya na responsible dun sa achievement na yon. Ang fake na manager, kapag may pumalpak sa team niya, i-mention niya specifically kung sino yung team member na yon na responsible dun sa kapalpakan. Pero pag may achievement yung team, since siya naman yung manager, igagrab na lang niya yung credit. Kaya pag ang manager mo ay tunay na manager, congratulations! Take it as an opportunity para magkamali na magkamali sa trabaho mo. Total siya naman ang aako ng responsibility eh. Ang tunay na manager, handang ipagtanggol yung team niya sa harap ng iba pang mga teams at sa harap ng iba pang mga managers, lalo na kung tama. Ang fake na manager, handang ipahiya at handang pagalitan yung sarili niyang team para makapagpapogi sa ibang teams at sa ibang managers. Ang tunay na manager, pag magulo na yung meeting, gagawa ng paraan yan para magkaintindihan ulit lahat, para maging maayos ulit yung meeting. Ang fake na manager, pag magulo na yung meeting, maiinis yan, magdadabog yan, at magwo-walk out sa meeting. Kaya pag mag-i-schedule ka ng meeting, siguraduhin mo na isasama mo sa invitation yung fake na manager. Tapos guluhin mo yung meeting para mag-walk out siya. O di tapos na agad yung meeting, umalis na yung manager eh. O meron pa kayong oras para magkwentuhan, tsaka gawing katatawanan yung manager na nag-walk out. Alam mo ikaw na yung dapat mapopromote kasi ikaw na talaga yung pinaka-qualified para doon sa position. Pero ang nangyari, kumuha pa talaga sila ng tao sa labas at ang mas masakit dito, ikaw ang magte-train sa kanya. Alam ko, masakit talaga yon. Ako mismo nakakita na ako ng ganung pangyayari eh. Pero ang gawin mo na lang, pag tinrain mo siya, puro mali ang ituturo mo sa kanya. Siyempre makikita ng mga boss yon and mapag-iinitan siya. Siya naman, hindi kanya isusumbong kasi siyempre bago pa lang siya, ayaw niyang gumawa ng kaaway. Pero hindi na siya mariregular kasi nga puro siya mali eh, matatanggal na agad siya. So, ulitin mo lang yung proseso hanggang matauhan yung management na ikaw na talaga yung pinaka-qualified kasi pag kumuha pa ulit sila sa labas, walang kwenta ulit yun. Sabihin mo sa kaopisina mo na mas magaling ka sa kanya para mainis siya and lalo siya magsipag kasi na-hurt mo yung ego niya eh. Kailangan niyang patunayan na siya yung mas magaling. Kailangan niyang isampal sa mukha mo na siya yung mas magaling. And ang mas maganda dyan is kapag nakarating sa top management yung ginawa mo sa kaopisina mo. Baka ma-promote ka pa niyan. Kasi di ba nga isa sa mga qualities ng manager is magaling magmanipula. Pag magba-birthday yung boss mo, syempre magpapaikot ng birthday card yan sa team mo, no? Yung mga kaplastika na yan. Ang ilalagay mo doon is masaya ka dahil magba-birthday siya. Dahil mababawasan na naman ng 1 taon yung itatagal niya sa mundo. Pero, wag mong ilalagay yung pangalan mo sa baba. Ang ilalagay mo is yung pangalan ng teammate mo na nakalive nung araw na yon. Syempre, magdadamdam yung boss mo. And kapag nagpa-birthday treat siya, hindi na lang niya i-inform yung teammate nyo na yon para hindi makasama. Pero syempre, malalaman ng teammate nyo na nagkaroon kayo ng birthday dinner. Kasi, ipopost mo yung picture sa social media. At pag nakita yun ng teammate mo, syempre malulungkot siya. Feeling niya, left out siya. Feeling niya, pinag-iinitan siya. Tsaka gusto din naman niya makatikim ng libre, di ba? Pero dahil nga sa sobrang lungkot niya, wala na siyang choice kundi mag-resign. 1 down. Pag pinagawa ka ng documentation dahil sa isang trabaho na ikaw lang ang may alam at ikaw lang ang may kayang gumawa, puro mali yung ilalagay mo.
Siyempre, pag nabasa ng mga kaopisina mo yan, mapapansin nila, hindi nila ma-replicate yung pinapagawa mo sa documentation. So, ipapademo na lang nila sa'yo. And siyempre, pag ikaw nag-demo ka, sabihin mo na lang bigla na, uy, may artista oh. Siyempre, lilingon niya mga yan. O kung puro IT yung mga kasama mo, sabihin mo lang, uy, may sexy oh. Magtitingin na niya mga yan. And pag nagtinginan sila doon, saka mo biglang gawin yung tama. Para pag bumalik yung attention nila sa'yo, nagawa mo na yung proseso, iisipin nilang nila na tama pala yung documentation mo.